Virgin pa ba siya? 26 na palatandaan na dapat alamin. Bago tayo magsimula, paki-like, share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Minsan iniisip natin, paano mo nga ba malalaman kung virgin pa ang isang lalaki? Hindi naman ito sukatan ng pagiging lalaki, pero aminin natin, curious tayo. Hindi para pagtawanan, kundi para mas maintindihan sila. Hindi ito para i-judge ang mga lalaki ha, kundi para lang magpatawa at magbigay ng relatable na kwento na siguradong makaka-relate ang marami. Minsan nga, mas nakakatuwa at nakakagaan ng loob kapag naiisip mong hindi lang pala ikaw ang ganito. Hindi kahihiyan kung virgin ka pa. Minsan nga mas nakaka-proud kasi marunong kang maghintay. Ang pagiging lalaki, hindi nasusukat sa dami ng karanasan, kundi sa respeto sa sarili, at sa taong mamahalin mo. Heto ang 26 palatandaan na pwedeng magsabi na baka virgin pa siya, kasama ang mahabang paliwanag at payo na siguradong makaka-relate ang marami. Number 1. Tahimik kapag topic ay experience. Kapag nasa tropahan at napunta ang usapan sa first kiss, first date, o first time, mapapansin mong bigla siyang tatahimik, tititig lang sa cellphone at hindi sasali sa kwento. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil wala pa siyang may kukwento at ayaw niyang mapagtawanan. Advice, hayaan mo lang siya, kasi baka naiilang lang siya. Hindi lahat ng lalaking tahimik ay boring, minsan sila pa yung seryoso at marunong maghintay sa tamang tao at tamang panahon. Number 2. Mabilis ma-conscious sa bastos na jokes. Kapag may nagbitaw ng green joke, tatawa siya pero halatang pilit at mapapansin mong namumula ang tenga at pisngi niya. Minsan pa nga, siya ang unang magpapalit ng topic kasi nahihiya siya. Advice, hindi ibig sabihin nito KJ siya, minsan sign lang na hindi pa siya sanay makipag-usap tungkol sa ganitong bagay, at hindi masama iyon. Ibig sabihin lang, may respeto siya sa sarili, at sa paligid niya. Number 3. Kinakabahan sa simpleng pisikal na contact. Nahawakan lang siya sa kamay, braso, o balikat ng isang babae, parang kinuryente na siya at iisipin niya yon buong araw. Advice, kung ikaw yung girl, huwag mo siyang pagtawanan kung makita mong kinakabahan siya. Minsan, first time niya lang maramdaman yun at natural lang nakabahan. Sa lalaki naman, okay lang yan, ibig sabihin marunong ka pang kiligin at hindi ka manhid. Number 4. Hindi marunong manligaw ng diretsahan. Kung may crush siya, hindi siya basta lalapit at aamin. Madalas stalker moves lang, ililike ang mga luma mong post, magpaparamdam ng paunti-unti, tapos biglang mawawala. Advice, kung gusto mong malaman ang totoo, kausapin mo siya ng maayos. Minsan kasi nahihiya lang siya, hindi dahil hindi kanya gusto, kundi dahil natatakot siyang magkamali. Number 5. Sobrang takot sa rejection. Minsan, isang simpleng joke lang ng tropa o babae na, "Ew, yuck," ay sapat na para hindi na siya muling umamin sa kahit sino. Advice, dito dapat marunong ang tropa na suportahan siya kung ikaw ang girl at ayaw mo sa kanya, maging maayos sa pag-reject. Hindi mo alam, baka matrauma siya sa love dahil sa isang maling salita. Number 6. Naiilang sa usapang may kinalaman sa katawan. Kapag napunta na ang kwentuhan sa mas seryosong topic tulad ng contraception, anatomy, o anything rated SPG, bigla siyang tatahimik o aalis. Advice, hindi ito kahinaan. Natural lang na hindi lahat ng tao comfortable agad sa ganitong usapan. Ang mahalaga, kapag oras na para pag-usapan ang seryoso, marunong siyang makinig at magtanong para matuto. Number 7. Kinikilig sa simpleng compliment. Sabihan mo lang siya ng, "Ang pogi mo," o, "Ang bait mo," mapapangiti na siya buong araw at feeling niya may chance na siya. Advice, kung gusto mo siyang pasayahin, simpleng papuri lang sapat na. At kung ikaw ang lalaki, huwag mong i-take for granted ang ganitong moment, gamitin mo ito para mas maging confident ka, pero huwag kang masyadong assuming. Number 8. Hindi marunong sa flirting at landi moves. Kapag tinanong kung may girlfriend na siya, sagot niya ay, "Wala po," na may halong kaba at respeto. Advice, okay lang yan. Hindi mo kailangan maging smooth talker para maging interesting. Minsan mas gusto ng mga babae ang lalaking honest at medyo shy kaysa sa sobrang maharot. Number 9. Panay laro, hobby, o barkada ang priority. Mas pipiliin niyang maglaro ng Dota, ML, mag-gym, o makipag-bonding sa tropa kaysa maghanap ng karelasyon. Advice, hindi ito masama,
Actually maganda nga kasi inuuna niya ang sarili niya at mga passion niya. Pero tandaan, kapag dumating ang tamang tao, matutong maglaan din ng oras para sa relasyon. Number 10. Proud sa pagiging good boy. Kahit anong tukso ng tropa, paninindigan niyang hindi niya minamadali ang ganitong bagay at gusto niya sa tamang tao at tamang panahon. Advice, ito ang pinakamahalagang sign na dapat ipagmalaki, hindi ikahiya. Mas maganda nang marunong ka maghintay kaysa magmadali at magsisi sa huli. Number 11. Nahihiya sa topic ng sex. Kapag sobrang iwas siya sa usapan tungkol sa sex, pwedeng sign na wala pa siyang karanasan. Nahihiya siya at minsan namumula kapag napunta sa ganitong topic. Hindi siya nagbibigay ng personal na kwento. Madalas natatawa lang o nagbabago ng topic. Ito yung tipong hindi pa exposed sa totoong experience. Number 12. Walang alam sa anatomy. Kung napapansin mong hindi siya familiar sa female body, baka wala pa talaga siyang experience. Minsan ang akala niya mali ang mga terms. Nahihirapan siyang sumabay sa mga green jokes ng barkada. Nakabase lang ang kaalaman niya sa nabasa o napanood. Ito ay common sa mga lalaking virgin pa. Number 13. Kinakabahan sa physical touch. Kapag sobrang tense o stiff siya kapag may physical contact, posibleng wala pa siyang experience. Pwedeng mapansin mong pinagpapawisan siya kapag may holding hands o yakap. Hindi siya sanay kaya awkward ang galaw. Parang laging nag-iingat na baka may mali siyang gawin. Madalas napapansin ito ng babae. Number 14. Walang ex na seryoso. Kung wala siyang nababanggit na past girlfriend o dating history, malaki ang chance na virgin pa siya. Pwedeng wala pa siyang romantic experience. Minsan gusto niya pero di pa siya nagkakaroon ng opportunity. Nakikita ito lalo na kung busy siya sa school o work noon. Kaya hindi pa siya nagkaroon ng chance. Number 15. Super conservative. Kapag sobrang traditional niya at mahigpit ang paniniwala sa premarital sex, malamang wala pa siyang karanasan. Mas inuuna niya ang respeto kaysa sa pisikal na relasyon. Madalas sabihin na, dapat sa kasal na lang. Hindi siya madaling maimpluwensyahan ng peers. Ito ang lalaking seryoso sa prinsipyo. Number 16. Laging nervyos sa date. Kapag parang laging first time lagi kapag magkasama kayo, baka wala pa siyang dating experience. Hindi niya alam paano umakto. Minsan kabado sa simpleng paghawak sa kamay. Minsan too formal o too polite. Dahil hindi siya sanay, obvious na baguhan pa siya sa ganitong setup. Number 17. Curious sa lahat. Kung madalas siyang nagtatanong tungkol sa ganitong bagay, malamang wala pa siyang alam base sa totoong karanasan. Lahat kinukulit niya, ano feeling? Masakit ba? Nakakahiya ba? Mahilig manood ng educational videos or magbasa online. Curious siya pero takot gumawa ng move. Nakakatuwa pero halatang baguhan. Number 18. Walang confidence sa flirting. Kapag hindi marunong manligaw o mag-flirt, malaking sign na virgin pa siya. Hindi niya alam paano magsimula ng landi. Minsan super torpe kahit obvious na gusto ka niya. Hindi rin siya sanay sa compliment exchange. Lagi siyang nahuhuli sa game. Number 19. Nahihiya sa hubad na katawan. Kung sobrang conscious siya kapag shirtless o kapag napag-uusapan ang katawan, pwedeng virgin pa. Hindi siya comfortable na makita ng iba ang katawan niya. Ayaw niya ng public changing rooms. Laging naka-jacket o t-shirt kahit mainit. Parang hindi sanay sa physical exposure. Number 20. Hindi marunong sa protection talk. Kapag hindi niya alam paano gumamit ng protection o anong kailangan sa safe sex, malamang wala pa siyang karanasan. Pwedeng narinig lang niya sa school o internet. Hindi siya familiar sa tamang usage. Minsan nahihiya pa siyang bumili sa tindahan. Obvious na wala pa siyang practical experience. Number 21. Laging defensive. Kapag tinutokso siya ng barkada at sobrang defensive niya agad, posibleng totoo. Sasabihin niya, hindi naman importante yan, o, wala kayong pakialam. Pero halata na naiilang siya. Minsan natatawa lang siya pero nagiging red face. Dahil hindi pa siya sanay sa mga tukso tungkol sa sex. Number 22. Hindi marunong humalik. Kapag unang halik nyo at halatang clumsy, baka wala pa talaga siyang karanasan. Pwedeng sobrang gentle or sobrang stiff. Natatakot siyang magkamali. Nakakakilig kasi pure and innocent. Number 23. Mahilig manood pero hindi gumagawa. Kapag lagi lang siya nanonood ng romantic movies o videos pero hindi gumagawa ng move sa totoong buhay.
Mahilig siya sa theory pero walang practice. Minsan nagfa-fantasize lang. Hindi siya aggressive. Masaya na siya sa panonood kaysa sa risk ng totoong experience. Number 24. Takot sa commitment. Minsan takot siyang pumasok sa relasyon kasi feeling niya hindi siya marunong, iniisip niya na baka mapahiya siya. Ayaw niyang ma-judge. Kaya mas pinipili niyang maging single. Hindi pa siya ready mentally at emotionally. Number 25. Sobrang gentle at respectful. Kapag sobrang gentleman niya sa lahat ng bagay, pwedeng wala pa siyang karanasan. Hindi siya nagmamadali, mas gusto niya kilalanin ka muna bago maging intimate. Hindi siya nagpi-pressure, siya yung tipong willing maghintay hanggang ready ka. Number 26. Mahilig sa video games kaysa date. Kung mas pinipili pa niyang maglaro kaysa lumabas, pwedeng wala pa siyang experience sa love life. Mas komportable siya sa screen. Hindi siya sanay sa totoong romantic interaction. Parang bata pa minsan sa priorities. Final hugot. Ang pagiging virgin ay hindi kahinaan o kapintasan. Sa totoo lang, isa itong patunay na kaya mong kontrolin ang sarili at marunong kang maghintay. At kung ikaw man ay nasa kabilang side, huwag kang manghusga. Dahil sa huli, ang pagiging lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng karanasan, kundi sa respeto at pagmamahal na kaya mong ibigay kapag dumating na ang tamang panahon para sa'yo.